Welcome po sa panibagong episode ng Men of Light para po sa kapistahan ng banal na pamilya, banal na mag-anak ni Jesus, Maria Jose, or ang Holy Family Sunday. At ang ating pong episode ngayon ay pinamagatang Opo. Alam niyo po, meron tayong isang napakagandang salita na very unique sa ating mga Pilipino. Hindi lamang siya basta-basta sinasabi, kundi meron siyang lalim, meron siyang bigat, no? At ito po ay ang salitang Opo. Ito po ay hindi lang basta yes. Ito ay yes with reverence, yes with love, and yes with trust. Kapag ka po tayo'y tumutugon ng Opo, hindi lang basta ulo ang tumatango, kundi meron ding paggalang at pag-oo ang ating mga puso. At madalas, kung isipin po natin, saan po ba natin ito unang natututunan? Hindi po sa libro at hindi rin po sa paaralan, kundi sa tahanan. Sa mga magulang na nagpapaalala ng kahalagahan ng paggalang. Madalas din, maririnig din natin yan sa ating mga lolo o lola kapag ka naririnig nila tayo at nagpapaalala sa ating, "O apo, huwag mong kalimutan magsabi ng opo." At sa pamilyang nagsisilbing unang paaralan ng pag-ibig at higit sa lahat, pananampalataya. Kaya po naman napakaganda ng kapistahan natin ngayong linggong ito. Ngayong nasa panahon pa rin tayo ng Pasko, when God entered a human family through Jesus, the Church invites us to celebrate the feast of the Holy Family, the model of every Christian home. Sabi nga ho sa ating katekismo, the family is the domestic church, the first place where we learn faith, forgiveness, sacrifice, tenderness, and respect. Pero siguro po ang magandang tanong, paano nga ba ang banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose ay naging holy? What makes the Holy Family holy? Ang sagot po ay itong tatlong salita na pagninilayan natin ngayon na binubuo po ang salitang Opo, no? Silang lahat ay nag-opo sa Diyos. At bago po natin simulan ang ating pagninilay, ating po munang pakinggan ang Ebanghelyo to be proclaimed to us by Judge Jovay Rosario Mercado mula po sa Ebanghelyo ni Saint Matthew, chapter 2, verses 13 to 15 and 19 to 23. Pakinggan po natin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa namatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya, "iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang naghahari sa Judea, kahalili
ng kaniyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta. Siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para po sa ating episode for the Feast of the Holy Family of Joseph, Mary, and Jesus. At ang ating pong title para sa episode na ito ay pinamagatang Opo. At para po sa episode na ito, kami po ang inyong makakakwentuhan, Father Justin Gatos po ng Social Action Center of Pampanga. Ang inyo pong kapamilya, Net Bucaneg from Immaculate Heart Charismatic Community. Bong Roque po, samahan niyo po kami sa episode nito sa Feast of the Holy Family kasi kayo po ang kapamilya namin. Ayan, at napakaswerte po natin, no? Kasi po kasama po natin yung dalawa sa mga eksperto pagdating sa pamilya, Dr. Annette and Attorney Bong. Siguro po nagtataka kayo kung ano yung, bakit opo yung ating episode title ngayon. Dahil po ito yung gagamitin nating acronym, yung tatlong salita, kung paano po bang naging banal o matatawag nating banal ang banal na mag-anak at tayo rin kung ano ang paanyaya sa atin. Kaya nga po para sa ating unang segment ngayon, ang ating pong pagninilayan ay ang salitang obedience. Kung papansinin po, kung babalikan po, silang tatlo ay ehemplo or example ng obedience. The Holy Family lived a holiness rooted in obedience. Kahit po hindi ako Bible expert kagaya ni Cardinal Lambo, no? In the Gospel, Joseph obeys instantly each time the angel speaks. Sabi nga po, no, yung dalawang Greek verbs na egeiro, meaning rise, and poeio, do or to act, shows a prompt, agad-agad, hindi nagpatumpik-tumpik, a trusting obedience. At alam naman po natin, sigurado ko narinig natin ito, na-review natin noong simbang gabi, Mary obeyed at the Annunciation and continued to obey through moments she could not fully understand. Kaya nga, siguro po, Dr. Annette and Attorney Bong, si Jesus sa kanila nagmana, no? Sa pagiging obedient. Usually Yes po. naman po, ganun, di po ba, Mong? Kahit naman tayo, lumaki tayo na ang unang tinuturo, susundan mo ba si Mami? Yeah. Ang sagot, Opo. Susundan mo ba si Daddy? Opo. Kahit sa mga lolo't lola, di po ba? No? Ang unang-unang napapakita natin is yung pagsunod. In simple terms. So, ligpit tayo ng table. Opo. No? Minsan nagiging ano pa yun, pag nakakalimutan nila, doktora, iba pag maliit na tinuturuan mo, mama, you ask something, that a child to do something, ang sagot niya sa'yo, oo. Anong oo? Di ba? Ay, opo. Di ba? Biglang magaganon yung ano. But nung nabasa ko po itong outline nyo, Father Justin and Dr. Annette, naalala ko yung napanood ko sa the Filipino Story, which is a channel na about Filipino values. At nabanggit niya, eksakto, Among Justin, yung sinasabi niyong opo. Sabi niya, did you know, sabi niya, it's a Filipino historian, that opo is a contraction of oo poon. Oo. Oo poon. Galing. Contraction is opo. Sabi niya, pansinin niyo, oo, di ba may term tayo, poong Nazareno, poong may kapal. So when you say opo or oo poon, I recognize the divinity, the divine in you. And I, as parent, I recognize your authority given by God to you over me. Kaya, opo, oo poon. I recognize, parang, yes, Lord. It's like saying, yes, Lord, because there's a divine in you, or you have the authority over me through, as given to you by God. Alam niyo po, parang siguro madaling mag-opo kapag madali yung instruction, ano? Pero Kapag naintindihan. Ay, pag naintindihan, oo. kapag alam mo kung ano yung kakaharapin mo, kung ano yung makukuha mo. Pero minsan, mahirap magbigay ng opo, ano? Naalala ko po yung mga sinasabi rin po ng mga kapatid na pare. Minsan daw po kapag may
instruction si bishop, may sinabi si bishop, minsan magko-complain muna pero mag-o-obey din, mag-o-opo rin. Pero ito pong Joseph, Mary, and si Jesus lived with misunderstandings, worries, danger, displacement, no? Lalong-lalo na sa ebanghelyo natin ngayon, and unanswered questions. They were refugees, misunderstood and exhausted. Pero what made them holy is that they continued to trust and obey God's will, even when the path was dark, unclear, and frightening. Sabi niyo po kanina pong Justin, di po ba, nagmana si Jesus kay Mama Mary at saka Saint Joseph. Si Mama Mary, nung pinuntahan siya ng angel, di naman siya sure. Walang clear path. No? Pero opo pa rin siya. During nung nasa krus na si Jesus, nandun pa rin siya. Yeah. Opo pa rin, hindi siya umayaw. Yeah. Mas lalo si Saint Joseph. Parang, hello, buntis, ang mapapangasawa mo, tapos sinasabi mo, no, pero opo pa rin siya. Yeah. Tulog na tulog, nagdi-dream. Right. Pagising. Not clear, pwede bang time out? Pero opo pa rin, brother Paggising Paul. niya, Oo. sunod ka agad siya. No choice. Alam niyo, Doktora, ngayon pong sinabi niyo yan, I think, ano yung kasabihan sa English? The fruit doesn't fall far from the tree, di ba? Sinasabi ni Doktora yung obedience si Saint Joseph at saka ni Mama Mary, hindi lumalayong kay Jesus eh. Finding in the temple. Okay. Finding in the temple. 'Di ba? For 3 days Lumis ka po. Lumis ka po. Aba nawawala ang Jesus. Tapos nung finally nakita nila sa temple, anong sagot ni Jesus? Why were you looking for me? Did you not know that I had to be in my Father's house? Pero yung kasunod po nun hindi sumagot si Mama Mary. Pero yung kasunod na verse, and I remember this very distinctly, and sabi, and Jesus went down with them to Jerusalem and was obedient to them. Wow! Wow! Kasi kung titignan mo yung pagkakasabi ni Jesus, parang, ba't ako susunod? Nandito na ako sa bahay ng tatay ko, ba't ako susunod sa inyo? But he went down with them to Jerusalem and was obedient to them. The fruit doesn't fall far from the tree. Naalala ko rin po doon yung siguro, no? Para bang kung ako, no? Kung ako personally, kung ako si Jesus, para bang yun na nga eh. Di pa nga nandito na ako. Pero para bang sumunod pa rin siya, no? Right. Bilang yun na nga, hindi lang tumatango, hindi lang nag-opo yung kanyang ulo, kundi nag-opo yung kanyang puso. Amen. I believe too, Among, no, dahil po tayo, no, nagsisimba and all that, no, minsan may leading si Lord to as parents or even as a child, no. Naalala ko noon po, ay yung parang tulirong-tuliro ka, tapos sasabihin lang ng nanay ko, okay lang kung masisiraan ka ng ulo sa pag-aaral mo, no? Pero alika, kain tayo. Opo ka, kahit di mo naintindihan, and then you can go on, no? So parang ang invitation sa atin, how we learn from the obedience of the Holy Family. Yung sinasabi niyo po kaninang kahit hindi klaro. Madalas kasi hindi klaro yung leadings ni Lord, parang, si Lord ba to o ako lang? Tama. Ako po dadagdag ko kay Dr. Annette yung childlike faith. And kasi, ang difference ng bata, kapag, ayan, kasi malalaki na yung mga anak ko, Doktora eh. Dati, Father Justin, liliit lang. Pag sinabi mong, alika, alis tayo, sama ka agad yan, walang tanong. Pero ngayon malalaki na, alika, alis tayo. Saan tayo pupunta? Bakit? Bakit? Di ba? Ang dami ng tanong eh. Pero kung childlike faith and trust, walang tanong. Yun yung beauty ng obedience ng bata, childlike faith. Para pong, syempre ako bilang isang anak din, no? Napakagandang paalala rin na kung ang tiwala ka sa mga magulang mo na hindi ka nila pababayaan, mas lalo pa ang Diyos, na higit na nagmamahal sa ating lahat at hindi tayo pababayaan. Holiness does not come from having answers, but from trusting God even without them. A family becomes holy when it says, Opo Lord, susunod kami kahit masakit. Magtitiwala kami kahit hindi pa namin makita ang buong larawan. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us.
At tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para sa ating pong Feast of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. At ang ating pong ebanghelyo ngayon ay nanggaling mula sa Gospel according to St. Matthew chapter 2, verses 13 to 15 and 19 to 23. At ang ating pong episode ngayon ay pinamagatang Opo. Kasama pa rin po ang inyong mga kapamilya ngayon sa episode na ito, Father Justin, Dr. Annette, and Attorney Bong. At para po sa ating ikalawang punto, para mabuo po yung Opo natin na acronym, una, obedience. Dito sa ikalawang punto, it is what we call presence, no? Na napakahalaga Presensya. sa bawat pamilya, no? If obedience is the foundation, presence is the warmth of holiness. Ang ganda po ng first reading, Dr. Annette and Attorney Bong, sabi nga po ni Sirach, di ba? Honor, care, and show tenderness. Itong tatlong mga salitang ito, para bang nangangahulugang bigyan mo ng presensya, bigyan mo ng iyong nandoon ka, no? Para bang sinasabi nga po, babalik ako sa mga Hebrew words natin, no? Honor, sa Hebrew, kabod, meaning to give weight, to give value, and to give presence. To love someone is to give them your time, attention, and your heart. Totoo po yan, Among Justin. Kasi po madalas present tayo sa social media, pero hindi tayo present. Di po ba? Madalas nating sinasabi yan, the greatest present or gift that you can give is really your presence. No, kadalasan po sinasabi ko sa mga mommy at daddy na dumadalaw sa clinic, no. Minsan may masakit sa anak nyo kasi humihingi siya ng atensyon. Yun lang, upuan mo lang. O tapos, ano yun, anak? Pansinin niyo po, pag hinaplos nyo, nawawala yung sakit. It's not the medication. You are the medicine. Because yung presensya, malaking factor po. Ganda. Yung presence na sinasabi ni Dr. Annette na yun, very concrete po sa akin yun, Among Justin, yung cellphone. Ang tanong ko palagi dyan, can you look at your cellphone and give your attention to another person who's speaking at the same time? Nung una, akala ko, pwede naman multitasking eh. You know, sige, salita ka lang dyan. Meron akong Pero meron ako nabasa, Dr. Annette, I think this is a finding. Sabi niya, it's a study pala, sorry. Try going to a grocery with your grocery list, push cart, and then somebody calls you. Tignan mo, sabi niya, kung makukuha mo lahat ng nasa listahan mo. Because you cannot do it. Two things at the same time. Kaya nga binabawal yung driving and texting while driving eh. Kasi talaga you cannot do two things or call. Mahirap. Madidistract ka. So yung presence talaga is 100% attention. Kami po, Among Justin, sa bahay, we are even sa patients ko, sinasabi ko po to, dalawang bagay. Oo, mahirap magsabay-sabay kasi busy. Yun man lang dinner time. Yes. Kahit 15 minutes lang, no gadgets. And then, when you sleep, leave all the gadgets on the other side of the room. No? Kasi nga po, matutulog na lang, hawak pa cellphone instead na kausapin yung... Totoo. Instead na maalalang, thank you Lord for the day. So, yung presensya, malaking bagay po, especially during this busy time of the Christmas time. Yeah. But Justin, dudugtuhan ko lang po bago ko ibalik sa inyo. Kasi ang ganda ng sinabi ni Dr. Annette na yun na kung pwedeng walang cellphone. Actually, easier said than done eh. Diba? Kahit sa mga, kami, kasi iba-iba po yung edad, Dr. Anak na, meron na mga malalaki, and they use the cellphone minsan for their work. Minsan may mga iba, naglalaro lang. Pero, ito po very subtle way of enforcing that. Kaya ako lang naalala kay Dr. Annette. Bawa may kausap ako na kahit kliyente, kahit anak, kung sino man yan, nasa cellphone, nag-ring. Sasabihin ko, sige po, sagutin niyo muna yung cellphone niyo. It's a subtle way of saying, no, we talk after that. Hindi yung sabay. Nakukuha naman nila. Kahit yung mga kliyente, sige po, mamaya na lang, attorney, bababa nila.
Yung pong na-touch din po ako sa mga kinukwento ninyo. Ako lagi ko pong binabalik-balikan, lagi kong kinikredit ito kay Father Steve Susi. No? Yeah, Father Isa pong pari natin sa Archdiocese of San Fernando. Lagi niyang binibilin sa akin po nung bagong pari pa lang ako, siguro first year ng aking priesthood. Sabi niya, Among, sabi niya, total naman ikaw nakadestino ka sa sakop, sa social action. Kapag ka wala kang misa, kapag ka wala ka ng schedule, tapos na yung trabaho mo, 8 to 5, sabi niya, wala ka naman na rin gagawin. Kung pwede lang, umuwi ka, sabi niya. Oh, nice. Umuwi ka sa tahanan. Kasi darating yung panahon, sabi niya, kahit gusto mong umuwi, bahay na lang ang uuwian mo. Ganda. At hindi na tahanan, no? Kaya nga minsan kapag, kunwari feeling ko, medyo may sakit ako or may ano nga, di ba? Pagka medyo masama yung pakiramdam ko, magpapaalam muna ako, uwi po muna ako, maglalambing lang. Kahit yung yakap lang ng Ganda. nanay ko, yakap lang ng tatay ko. Lagi ko pong naalala sa Banding, di ba? pamilya niyo. Makakapagpagaling na itong presensyang ito. Beautiful. Presence really po is medicine. No? Meron po akong laging pinapakita sa clinic sa pasyente ko. No? Do your phone, your gadgets has replaced your calendar, your phone, Oh, yeah. your notes. Don't let it replace your family. Ang ganda. Opo. Sabi nga po ni Attorney Bong, easier said than done, no? Pero when you set the example, lalo na po tayong mas nakakatanda, nanay at tatay, no? Pag sinabi natin walang cellphone, di tayo rin po. I-silence nyo na lang muna. We set the example, Doktora. Yung kahit na yung lang kakain lang kayo, di ba? Hindi naman yung kailangan maghapon. Siyempre, naintindihan po natin, para bang necessity na yung cellphone ngayon. Pero hindi sana mapapalitan yung presensya na binibigay ng bawat isa sa pamilya. No? Sabi nga po sa second reading ni St. Paul, put on compassion, kindness, humility, gentleness, patience, and forgiveness. Ito pong mga virtues na ito requires presence. No? The decision to show up even when tired, hurt, or discouraged. Plus, when we are present with each other po, makikita mo, ay, pagod pala si nanay. Ay, mukhang namamaga yung pisngi ni daddy. Kasi kung di ka present, no? You won't be able to recognize those little things. No? Right. Plus, ito po, eye contact. Oh, yeah. You cannot do Ganda. eye contact. Kasi po, ang daming nagsasabi, mental health, ganito. But just by looking at the person, habang sa hapagkainan, may konting kanin pa. And then you look at the person. Very, very important presence. Yeah. Minsan po mas mahirap yung ang dami-dami nating fina-follow ng mga artista, mga, mga creator na yan, no? Pero yung mga buhay ng ating mga kapamilya, minsan nabubulat na lang tayo, ba't ka nagkaganyan? Paano nagkaganon? Kasi nga minsan, ang malungkot na katotohanan, hindi na tayo talaga nagiging present sa isa't isa. Yeah. Ako po babalik na rin ko naman yung situation kasi pinag-uusapan natin ni Doktora kanina yung presence natin sa mga bata. Equally important is the presence, our presence to our aging parents. Amen. Kasi po, kahit sa Sirach, na first reading na binanggit nyo, Father Justin, may nakalagay doon. My son, take care of your father when he is old. Grieve him not as long as he lives. And one of the means of taking care is being present. Kahit paulit-ulit pa ang kwento. It doesn't matter. Just be there physically and 100% to your parent. Nalala ko po si Among Tix, no? Opo. Ang yumaong si Among Tix nung nakatira pa po ako sa Domus. Para bang lagi niya habang kumakain kami sa mesa, syempre matanda na siya, makakalimutin, lagi niyang tinatanong, sino ka? Sino ka? Sabi niya ganun. Pero yung kahit na yung sino kang yun ay nagpapaalala, parang tanong mo sa sarili mo, sino ka? At Ganda. palagay ko, ganyan din ang paanyaya sa pamilya. The Holy Family becomes holy not by being ideal, but by carrying pain in love. At magagawa lang natin ito kung tunay tayong magiging present sa bawat isa. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. Tayo po'y nagbabalik dito sa Men of Light para sa ating episode for the Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph. At ang ating pong episode ngayon ay pinamagatang Opo. At kung pong nakasubaybay pa rin kayo dito sa ating
napaka-interesting at napaka-insightful na kwentuhan, maganda po siguro na i-share ninyo sa mas marami pa nating kapamilya, hindi lamang dito sa Men of Light, kundi sa inyong mga social media, para marami po ang maabot ng ating pagninilay. Kasama pa rin po si Father Justin, si Dr. Annette, at si Attorney Bong, ang inyong mga kapamilya sa Men of Light para sa episode na ito. At punta na po tayo sa ikatlong punto ng ating opo para makukompleto na siya. Yung unang punto natin, unang O is obedience. Yung kanina po sa segment natin is presence. At para makumpleto ng opo, the second O would be offering. Kung pong babalikan natin ang buong buhay ni na Jesus, ni na Mama Mary at ni Saint Joseph, the Holy Family is holy because their lives, their entire lives were an offering. No? Saint Paul sa ating ikalawang pagbasa teaches us that whatever you do, do it in the name of the Lord Jesus. Every act, work, care, sacrifice becomes worship when offered to God. Amen. Hindi naman po kailangang perpekto yung offering. Lagi ko sinasabi yung pinakabunso, no? Pwede naman ikaw yung water, magre-refill ng water, no? Those little offering, kagaya ng sinasabi po natin, small things, but if it is offered with love, it reveals the presence of the Lord as an offering. No? Ang ganda. Yung sinasabi ni Doktora na napaka-konkreto, yung parang ikaw naman kumuha ng tubig, etc. Actually, nangyayari sa family yan eh. I don't know kung nasubukan na po ng mga nanonood dati sa Men of Light, no? Di ba kung minsan, pagkatapos kumain family meal, may kanya-kanyang toka yung sino maghuhugas. Yeah, tama. Di ba? Minsan, dumarating sa point na, ko naman, kapon ako eh. But have you tried? Ako po, I challenge the parents who are watching and listening to us. Have you tried, like, yung magulang mismo, ang gagawa? Bawa, atas makikita mo yung bata na Dad, papato yung plato. Anak, iwan mo na yung plato. Ako na ang gagawa. That's leading the way. That's setting the example. That's modeling eh. Tapos later on, mapipick up din nila because that's a small offering of self Opo. in the daily happenings of everyday, no? At minsan makukuha rin nila, Dad, ako actually, nangyayari na sa akin yan. Dad, yung pong pinakain, iwan niyo na ako naman po. Because you modeled it. Kanina pong nagkukwento si Dr. Annette, naalala ko sa amin din, no? Kapag may bisita kami sa bahay, kaming magkakapatid, may toka na rin yan. Automatic na yan. Yung kuya ko, dahil po siya yung widow sa pagluluto, siya yung katulong ng nanay ko, siya ang head chef. No? Okay. Ang ate ko, siya po yung taga-hugas ng pinggan, siya po yung taga-prepare, taga-hiwa ng mga ingredients, at syempre po, ang inyong lingkod. Kaya nga po siguro nagpare, ako po yung entertainer. O kaya yung runner, ako yung bumibili ng mga sangkap, gano'n. Hindi na kailangan tanungin. Hindi na kailangan utusan. Pagka may bisita, tara na, alam na natin ang gagawin. At dyan po nagsisimula yan sa buhay pamilya. At madadala yan sa trabaho, o kahit saan man, sa community at sa simbahan. That's true. Kami naman po ang gusto kong i-share yung usually once a week we gather yung lahat kami magkakapatid, kasama yung mga pamangkin, no? Kadalasan, dati po ang laging nagli-lead ng prayer, si Lolo. Okay. No? O tapos, mapapasa kay Tita, no? O yung si Tito, gano'n. Last Sunday, sabi namin, iba naman ang magli-lead ng prayer ngayon, ha? Lahat ng mga kuya, ate na panganay. We were so old. No, it's nakaka-touch na, ay, eto pala, marunong na silang magdasal. And then, mabibigla ka na lang. They were not only praying for the family, they were praying for the homeless, yung pong walang pagkain. Ganda. Sabi ko, Lord, what a wonderful. Yung akala mo lang, wala silang natututunan. Sabi mo nga, Attorney Bong, they observe us. And without you instructing them, yun pala. Dahil nakikita nila. So, Meron kami pong related sa sinasabi ni Doktora. Meron kami ginagawa sa family. Dati kasi, Doktora and Father Justin, yung prayer before meals na sinasabi ni Doktora Annette. Dati, lang yan, sinasabi lang namin, I thought of collating all those prayers. Tapos gumawa po ako ng
alam mo yung kalendaryo, yung everyday, day 1, day 2, day 3, doon namin inumpisan to engage the kids to pray before meals. Kasi nakaano na nakasulat na Day 1, day 2, anong date ba ngayon? Today is day 6, for example. Babasahin lang nila yung day 6, nandoon yung scripture, tapos nandoon din yung prayer before meals. And that parang orientation, parang OJT. And later on, kahit wala na yun, nasanay na magdasal. Nasanay na magdasal. Yung pong nagsisimula lahat, no? Sa pag-aalay ng pamilya, natututunan, napapasa yan hanggang sa mga kaapu-apuhan, no? Ako naalala ko rin po noon nung hindi pa ako pare bago pumasok sa seminaryo. Yung nanay ko po, hindi aalis yan ng bahay na pagkapapunta ng simbahan nang hindi magdadala ng offering, ng kahit na anong offering. At ako rin po, nung ako'y nagtatrabaho na bago pumasok sa seminaryo, para bang hindi kumpleto yung pagsisimba ko kapag hindi ako nag-offer, naghulog doon sa basket, no? Lahat nagsisimula yan sa pamilya at napapasa yan sa mga anak at apo. Simple things na akala mo nonsense, parang wala lang, pero yun pala, hanggang magiging gawin na ito, magiging gawin na kasi lagi mo na siyang ginagawa. Oo. Yung kung ibabalik ko lang po sa first reading, no, kasi parang may mga rewards when you do the act for the Lord. Halimbawa, sa first reading sa Sirach, when you pray, you store up riches. When you revere your mother, when you honor your father, you are gladdened by your own children. When you pray, you are heard. Parang if you do this, there's a reward. But I just realized, Dr. Annette and Father Justin, yung sinasabi ni Father Justin sa second reading, whatever you do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to Him. The reward in itself is being able to do things for the Lord. Yun na mismo, kahit walang reward. It's a privilege to do things for the King of Kings and the Lord of Lords. Opo, Lord. Gusto ko lang pong bago tayo magtapos dito sa reflection ni Father Richard Rohr, no? Sabi niya, kung papansinin daw ho, ang Holy Family mirrors the relationship of the Trinity. Ganda. No? Ang Diyos mismo ay pamilya, no? The Father, the Son, and the Holy Spirit, a continuous flow of giving and receiving. Yung sinasabi ko kanina ni Attorney Bong, a moment of self-gift, openness, and communion. This same divine pattern is what forms the basis of Christian love. Amen. Alam niyo po, kapag pamilya ang pinag-uusapan, talagang kahit siguro 3 episode na maaari natin i-consume. Pero gayon man po, kayo po bibitinin po muna namin. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. At welcome po dito sa Men of Light para sa Feast of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. At ang ating pong episode title ngayon ay pinamagatang, Opo. Napakabilis nga pong tunay ng oras sa ating kwentuhan. Talagang nakakabitin kapag pinag-uusapan ng pamilya. Kaya nga po dito sa last segment natin, ay babasahin po natin ang inyong mga greetings and comments. And then magbibigay po tayo ng short summary to be followed by the simple assignment. At syempre, tatapusin natin ang ating pagninilay sa pamamagitan ng isang panalangin to be led to us by Attorney Bong. At syempre po ngayon, babasahin na ni Dr. Annette ang ating mga greetings at ang inyong mga comments sa ating mga social media accounts. Alam po namin, maraming bumabati ng maligayang Pasko sa lahat. So, mangilan-ngilan po sa ating mga nag-message sa ating Facebook page, si Sister Elizabeth Kuraming. Yeah. Oo, sabi niya, very enlightening reflection. Thank you for your sharing. Even small acts or random acts of kindness given freely with love will surely God will surely recognize it. May we learn to share our blessing to others. Sabi naman po ni Sister Dora Lopez, as you have blessed me, Lord, make me a blessing to others, especially to those who are very hard to please. Teach me, Lord,
to be more loving and compassionate. Amen. Amen. Sabi niya, God bless everyone. Sabi naman po ni Sister Rose Di Macali, thank you, Attorney Bong, and all of Men of Light for the inspiring words of God. God be with you. Praise God. At sa atin naman pong YouTube comments, sabi ni Novocam, thanks and praise God, hallelujah. Glory to God in the highest. Jesus is the way, the truth, the life. Jesus Christ our Lord is the light of the world and our Savior. Pray for us sinners, Holy Mary, Mother of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we join you in your prayers po. Amen. Ngayon naman po ang ating mga birthday celebrants, no? Today, December 28, happy birthday po, Father Aljim Yay! Tuason. Kasama natin sa Yes. Men of Light, Father Aljim. At January 3 naman po, si Father Melchor Sityon. Happy birthday po, Among. And ang mga celebrators naman po, na mga volunteers ng Men of Light, naku, January 1, ang dami. Brother Christian Paul Pangan, Ginger Leda, Oh. and Sister Vilma Dabu. Happy birthday po. And on January 3, ang kapatid po ni Brother Among John, no? Brother Joey Florante Yay. Bartolome. Happy birthday po sa inyo. Maraming salamat po, Dr. Annette. At syempre po para sa ating pong short summary at a simple assignment, the Holy Family is not holy because their life was perfect, but because they learned to say yes, Opo, Lord. No? At ito'y sa pamamagitan ng tatlong mga salita na pinagnilayan natin kanina. Una, through obedience, trusting and obeying God, even with unanswered questions. Yung P is for presence, staying together through pain, choosing love over perfection. And lastly, syempre mahalaga rin yung offering, yung second O, living in a flow of giving and receiving, mirroring the love of the Trinity. At ito po yung paanyaya sa atin na ang bawat pamilya natin ay maaring maging mga holy families, no? Sana we let our family become a place where Opo is not just a polite response, but a spiritual yes to God. Wow. Opo, Lord, Ikaw ang masusunod, Ikaw ang kasama, at Ikaw ang dahilan ng aming pag-aalay at pagmamahalan. At para po sa simple assignment po natin sa episode na ito, para maisabuhay natin ng maigi ang paanyaya, siguro magandang mamili tayo ng isang gabi sa buong linggong ito, or better yet, sa New Year's Eve. And declare it as your family night. Yeah. Paano po ba itong family night na ito? Ito po yung napagnilayan namin kanina, yung kinuwento ni Dr. Annette at ni Attorney Bong, na siguro maganda magkwentuhan lang talaga. Just be present. Walang cellphone, walang gadgets. Kung pwede gusto nyong magkantahan, pero pakinggan yung isa't isa. Hindi yung kumakanta yung isa, kumakain yung isa, nagsa-cellphone yung isa. Hindi. Pero you share your stories. You share kung paano kayong nag-opo this year, this 2025, at kung paano pa kayong makakapag-opo as a family sa Diyos sa darating na bagong taon. Amen. At para po, to cap off our episode for today, ating pong sama-samang purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin na pamumunuan ni Attorney Bong. Sige po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord Jesus, on this feast of the Holy Family, we present our families to you not because we are perfect, but precisely because we are imperfect. In our respective families, we have happy moments and family joys, but we also have our worries, misunderstandings, hurts, and silent tears that only you, our God, can see. Teach us to say Opo to you and to one another, not just with our lips, but with our lives. Grant us
the O, obedience. Give us the grace to honor our parents as Sirach teaches, to listen, to respect, to care for them in their weakness. And may our obedience to them and to your holy will heal what is broken in us and make us whole once again. Give us the grace of P, presence. Make our home like one the psalmist describes, with spouses like fruitful vines and children like olive plants around our table. Save us from being together yet far apart in heart. Ayaw namin yun, Lord. Teach us to be truly present, meaning to listen, to laugh, to forgive, and to encourage one another each and every day. And grant us too the grace of the offering of our whole selves. In the middle of our busyness, help us to remember why we do things. More than the blessing you promise, let our deepest desire be simply this: to do your will, because doing your will is already our reward. Whatever we do in our work, our chores, our conversations at home, may we do it in your name, O Jesus, with grateful hearts. And as we offer our all, our mind, heart, soul, and strength to you, clothe us with compassion, kindness, humility, gentleness, patience, and above all, a forgiving spirit in our families. We pray that you make our home a little Nazareth, a home where you are welcomed and your word is lived. Holy Family of Nazareth, Jesus, Mary, and Joseph, stay with our family, and from here on, mold our hearts after your own loving hearts. Amen and amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty and loving God bless you and your families in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Very beautiful prayer. Praise God. Na-summarize po ang ating mga Hallelujah. panalangin, ang ating mga Praise God. pagninilay. Praise No? God. At very blessed po kasi po kasama ko po yung mga experts sa ating family life, no? Sa ating pagninilay ngayon. Napakagandang celebration sa ating simbahan. At syempre po, kanina pa namin pinag-uusapan, no? Nasa panahon pa rin po tayo ng Kapaskuhan. Kaya nga po, kasama po ng inyong Men of Light family, nagpapasalamat po kami sa pagsubaybay ninyo sa amin, sa pag-antabay ninyo sa amin ngayong 2025, Amen. most especially ngayong mga panahon, lalong-lalo na ng Kapaskuhan. At kita-kita pa rin po tayo muli next year, no? Sa mga marami pang mga Pasko, Easter, di ba? And even in ordinary times. Dito po nagtatapos ang ating episode para sa Feast of the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph na pinamagatang Opo. Ito po si Father Justin Gatus at wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year. Net Bukanig po, sana po ang ating mga tahanan ay maging patikim ng langit dito sa lupa. Ganda. Bong Roque po, not only this Christmas time, but every day, remember, you are blessed and you are a blessing.